El Shaddai, El Shaddai, berkatkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. I will praise you till I I die. El Shaddai. Hallelujah. Brothers and sisters, sinabi ng Panginoon, sa Diyos niyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ninyo inyong makakamtan. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig sa amin ay walang wagas at walang katapusan. Dahil sa laki ng pag-ibig mo'y sinugo niyo ang inyong anak na si Jesucristo. Nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami matubos. Muli, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na naging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Pagpalain mo po ang gawain mo ngayon, ang Tuesday Group, ganun po ang lahat ng mga dumadalo. Pagpalain natin yung lingkod. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, Si Kristo ay narito na. ang lakas Ang pag-asa. Worry can rob you of happiness. Kaya iwasan mo yung sobrang pagkabalisa, pag-alala kasi nanakawin niya ang iyong kaligayahan. Amen. Anong sinabi ng awit 37 verse 4, sa Diyos niyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap niyo inyong makakamtan. Amen? Amen. Okay, direct na tayo sa puntos ng ating pagninilay. Ang topic natin o aralin ay hango po our reading taken from the book of Proverbs 12:24-25. Ganito ang sinasabi, mga kapatid, sa 24 hanggang sa verse 25. Hard work will give you power, being lazy will make you a slave. Sa verse 25, dito ang ating kunin ng aral. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Sabi, balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay manatiling alila. Nagpapahina na sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita may dulot na kasiglahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Kaya sabi ni Brother Mike Lally, don't worry, be happy, your answer prayer is pray. Gawain. Na? Ngayon, bakit sinabi ni Lord na huwag kayong mabalisa? Ha? Doon pa lang sa salitang yon na huwag, dapat huwag mong gawin.
Bakit sinabi ni Lord yung mga anxiety? Because sinabi niya dito, worry can rob you of happiness. Gusto mo sana maging masaya. Pinili mo maging malungkot. Dapat nandito ka sa gawain ng Diyos. Huwag ka doon sa sa mundo. Ang kaligayahan ng mundo is always temporal. Temporal ay sandali lang. You know the meaning of disco? Bakit ang tao nagdi-disco? Gusto nila maging masaya, maligaya? At ang mga taong laging nagdi-disco, sila yung mga taong discontented sa buhay. Kaya disco, discontented sa buhay. Pero sa Diyos, sabi ni Lord, sa Diyos nyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ninyo inyong makakamtan. Amen? Amen po ba? Okay. Ngayon, ang ating aralin, kinuha po natin sa verse 25. Di ba mayroon dong 24-25 sa Aklat ng Kawikaan? No? Series po ito. No? Ang El Shaddai, mahigit na po 40 years na may programang Pray-Over and Counseling, Kawikaan Pray-Over and Counseling, live on the air around the world. Kami pong nakaupo doon as a mga broadcaster, announcer, no? Kaya ginawa ko po ng topic, ito isa-isa, ginawa ko ng topic para ang mga tao ma-relate nila kasi the book of Proverbs, Kawikaan, ay nakakonek po sa araw-araw na pangyayari, sa araw-araw na buhay ng tao, nandito po napapaloob sa Kawikaan. Amen? So, ano po ba ang nagnanakaw ng ating kaligayahan? Yung pong pagkabalisa. Kung ikay balisang-balisa, sinabi ng 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang inyong kabalisahan at siya ang kukup-kup sa inyo. No? Bakit ka nabalisa? Kasi wala kay kwarta. Bakit ka nababalisa? Dahil tiguang na, wapay apam, wapay boyfriend. Bakit? Hindi mo dapat kabalisan yun. Amen? Sa Matthew 6, naon po yun, pag tinapos nyo, ito ang mga taong wala pang pananalig sa Diyos, sila po yung mga taong laging balisa. We have no direction. But go to Jesus. Ask the Holy Spirit because the Holy Spirit give you direction of your life. Yung mga bago dito, hindi aksidente ang kanilang pagdating to. No accident of the kingdom of God. Matagal na panahon, tinatawag kayo ng Diyos, ginamit lang ng Diyos ang inyong kaibigan para dalhin kayo dito, para maranasan ninyo na masaya pala sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Woo! Amen po ba? Okay. In verse 25, the Bible verse that directly state worry can rob you of happiness is Proverb 12:25, which reads in the Good News translation, worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Dito mo lang mapapakinggan yan sa gawain ng Panginoon, yung mabubuting salita, kind words. Sa mundo, puro pagmumura doon. Sa mundo, puro chismis doon, siraan ng siraan.
Wala kang makukuha ang kind words doon. Dito sa mga anak ni El Shaddai, may problema ka, umiiyak ka man, tapikin ka lang, sis, kaya mo yan. Ha? Alam mo yung moral support, hindi naman yung matapik mo lang yung balikat. Alam mo yung bakit sa balikat? Lahat ng tao may pinapasan na mabibigat na pasanin sa kanilang balikat. Once na tinapik mo yan, iiyak na lang yan. Salamat, sis. Dinala mo ako sa gawain ng Panginoon. Mayroon palang Diyos na tutulong sa akin. Sa Diyos, alam niya ang iyong pinagdadaanan. Alam niya ang problema mo. Alam niya ang pangangailangan mo. At sabi ni Lord, ang pangangailangan mo, ako. Dahil kung ako'y kasama mo, solve lahat ng problema mo. Purihin natin si El Shaddai. Amen? Okay? Sabi pa dito, this verse highlights. Isipin mo, binigyan pa ng highlights ng Panginoon. This verse highlights how worry can drain joy from life, while a comforting word can bring happiness and uplift someone's spirit. No? Tingnan ninyo ha. Ano yung drain? Ha? Alam mo ba yung taong nadidrain na? Malapit nang mabuang. Amen po ba? yung sobra ng kabalisahan. Alam mo, nakikita ko sa counseling, pag ang tao malayo ng tinitingin at wala namang tinatanaw, kinakausap mo, nakatulala, tapos nakatingin sa malayo, para bagang umawit, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Oh, marapit na masiraan ng ulo yan. Amen po ba? Ha? Tumingin ka sa langit. Ha? Pag tumingin ka sa langit, ang nakita mo lang doon, Diyos tutulong sa iyo. Pag tumingin ka sa lupa, nakikita mo yung mga naninira sa iyo. Pag tumingin ka sa lupa, nakita mo yung mga tsismusa. Nakikita mo yung maraming mga pagsubok at mga problema. Pero pag sa langit ka tumingin, kaya nga nanalo si Yeng Constantino. Ha? Yung awitin niya na nagpa-champion sa kanya, yung di kita iiwan sa paglalakbay sa mundong walang katiyakan. Anong pamagat noon? Hawak kamay, di kita iiwan. Yung part na tumingin ka lang sa langit, ano yon? Oh, yan. Alam mo nung butuhan na yon? Nanalo si Yeng Constantino sa PBB ng champion. Number 1 siya. Dahil lang doon sa kanta na kinakanta niya lagi. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglalakbay sa mundong walang katiyakan. Oh. Amen? Tumingala ka lang daw sa langit, masusumpungan mo ang kalutasan ng iyong problema. Amen? Alam mo ang camera, may zoom yan. Pag kung ano yung nakatutok lang yung camera mo sa problema, hindi mawawala ang problema. Lalapit ang problema at yung maliit, pag na-zoom, ay lumalaki. Ha? Ngayon, don't focus your problem. Focus to Jesus. At sabi ni Jesus, halika kayo, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal na bibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen? Amen po ba? O yan. Ha? So number 1 pa lang tayo ha. Number 1,
how to turn your anxiety over to God. In Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Amen? And thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. Alam mo, yun dapat gawin ng tao. Maliwanag sinasabi dito. Don't worry about anything. Pera. Ano ba problema ng tao number 1? Pera. Ano sinasabi ng tao? Buti pa yung pera, may tao. Ang tao, walang pera. Amen? Anong pinag-aawayan sa mundo? Pera. Bakit ang mga tao pwedeng pumatay dahil lang sa posisyon? Kasi pag may posisyon ka, may power ka. Pag may power ka, may connection ka. Pag may connection ka, may transaction ka. Pag may transaction ka, may commission ka. That is a real talk. Amen? Amen po ba? Kaya lilitaw ang totoo na hero, totoo na nagmamahal sa bayan, kayong mga OFW, mga DH, darling of the house. Ang tawag po sa inyo, darling of the house, yung DH eh. Kayo po ang mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa pamilya, nagmamahal sa inyong mga employer. Ang Diyos, nakikita niyan, gagantimpalaan niya kayo sa tamang panahon. Amen? Amen po ba? Number 2. Hindi ako galit. What are the promises of God for anxiety? Okay? Fear not. Alam niyo ba yung word fear not? Huwag kayong matakot. Sa Bible, from Genesis to Revelation, 365 binanggit ang fear not. Katumbas ng 365 days in 1 year. Isipin mo, pagising mo pa lang sa umaga, sabi ng Panginoon, anak, huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Kasama mo ako sa laban na ito, sa buhay na ito. Amen? Amen? Yan ang pangako ni Lord. What are the promises of God for anxiety? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am always God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. No? Kaya pag hindi mo na kaya, parang si Pedro, lulubog na. Sabi ni Pedro, Lord, save me. O inabot ni Jesus yung kanyang kanang kamay. Sinasabi ko na sa iyo, Pedro, huwag kang mag-alinlangan. Inihaon ni Jesus si Pedro. At nung umahon si Pedro, sinabi ni Pedro, ang pangalan mo babaguhin ko, ha? Gawin kitang Kepas, ng ibig sabihin ay bato. Kasi itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. At hindi makapanaig nito, maging ang impyerno o kamatayan. That's why, ang Iglesia Katolika, kahit anong paninira ng ibang sekta at mga reliyon, hindi nila kayang gibain. Bakit? Nakatayo po yan ang pundasyon sa bato. Amen? At si Pedro, hindi lang
siya ang ulo ng iglesia, si Jesus, hindi lang sa bato. Sabi ni Jesus, Peter, natandaan mo yung reward mo, ikaw ang maghahawak ng susi sa langit. Ang hindi mo papasukin, hindi makapapasok. Paano yung mga born again na sinisira nila yung santo ni San Pedro? Hindi makapasok sa langit yun. I guarantee you. Ha? Yung mga galit sa mga santo, hindi makapasok sa langit yon. Bakit? Si San Pedro nagbabantay doon. Sabi ni San Pedro, oh, ikaw yung binasag mo yung aking estatwa. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa iyo? O doon ka, sa kabila, sa impyerno. Amen? Pero alam mo, nung hindi ko na tuklasan yon, dati rin kaming galit sa mga santo kasi galing ako sa Baptist Church. Ha? No? Ngayon, pwede na akong ipagtanggol ang Catholic Church no mag-aral kami. Ilang taon na ba kami nag-aaral? Yung ibang mga nag-aaral dyan, 4 years course. Ako, 42 years na, nag-aaral pa rin hanggang ngayon. We have no graduation. Ha? Pinag-aralan namin history, tradition, pinag-aralan namin philosophy, theology, Mariology, Christology, lahat ng logy. Ha? Kaya pwede ko ipagtanggol yung pananampalataya ng Katoliko. Amen? Doctrine yan eh. Oh, sabi ni Jesus, Pedro, ha? Ikaw ang maghahawak ng susi ng langit. Tapos sabi ni Jesus, Pedro, bago umakyat si Jesus, Pedro, do you love me? Yes, Lord. Mahal na mahal kita. Sabi ni Jesus, naalala mo yung ginawa mo sa akin? 3 times mo akong ipinagtatwa. Ngayon, tatanungin din kita ng 3 beses. Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord. Sabi ni Jesus, pakanin mo ang mga bata kong tupa. Yung mga baguhan, pakanin nyo yan, akayin nyo yan. Ha? Kung sino nag-akay sa inyo, tungkulin nyo yan, oy sister, may prayer meeting tayo. Wala ako kwarta, o halika, libre kita. O, kasi yung inakay mo, tungkulin mo yun, alagaan mo. Ha? Pangalawa, Peter, do you love me? Yes, Lord, mahal na mahal kita. O, hindi lang pakanin, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, tinanong ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Umiyak na si Pedro. Kailangan pa bang i-memorize yan, Lord? Mahal na mahal kita. O ang sabi ni Jesus, huwag mong pabayaan ang aking mga tupa. Hinabili ni Jesus ang kanyang tupa sa Iglesia Katolika. Bakit? Sino bang pinakahead ng disciple ni Jesus? Si Pedro. Sino ba si Pedro? Kauna-unang papa sa Roma. Para maintindihan ninyo. Ha? Amen? Sino ba si Pedro? Ha? Iniwan ng Diyos ni Jesus ang mga tupa niya, kaya tayo po na narito sa ang El Shaddai Fellowship, El Shaddai Ministry, under the umbrella of Catholic Church. At ang El Shaddai, ang trabaho ng El Shaddai, to support the Catholic Church, to help the Catholic Church. Kaya mga katuruan namin, hindi po pwedeng lumabas sa katuruan ng Katoliko. Katoliko means universal church, pangkalahatang simbahan. Amen? At nung nandun ako sa Israel, doon sa Sea of Galilee, sinabi ni Jesus nung sabi niya kay Maria Magdalena, sabihin mo sa mga kapatid mo, magkita-kita tayo doon sa Sea of Galilee. Doon sinabi ni Jesus at doon din siya umakyat. Umakyat si Jesus ang mga tao doon sa Sea of Galilee. Alam mo ba ang Galilee? It's men from Galilee. No? Siya po yun. From Galilee to Carvary. Carvary.
yung pong hinuli si Jesus, yung kanyang prosesyon from Galilee to Calvary. At nung si Jesus umakyat sa langit, sa Galilee pa rin siya, sabi ng anghel, mga taga-Galilea, yung Kristong nakita niyong umakyat, muling bababa. Oh. Kaya wag sabihin ng ibang mga bulaang propeta na si Jesus bababa sa Mindanao, bababa kung saan-saan. Mismo si Jesus ay bababa kung saan siya umakyat. Amen? At pinaliwanag sa akin ni Father doon, ang Israel napakaliit na bansa pero hindi kaya ng lahat ng mga Arab country because Israel is under the protected of God Almighty. Amen? Alam mo, sabi sa akin, Brother Bay, pag humiga ka, saan ang pinakasentro? Pusod. O yan ang Israel, pusod. Pagdating ni Jesus, the second coming of our Lord Jesus Christ, lahat ng nilikha from north, south, east, west, doon makipagtagpo kay Jesus in the time of judgment. Amen? Kasi alam ko na, kasi napuntahan ko mismo sa Sea of Galilee. Ganito pala. Amen? Okay. Ulitin ko, number 3 na tayo, how to stop worrying and be grateful. Keep a gratitude. Yan. Ang taong walang utang na loob ay mas masahol pa sa isdang napakalansa. Amen? Ang utang na loob, ito ang utang na hindi kayang bayaran ng salapi kahit ilang bilyon, 1 trilyon. Ang utang na loob, hindi po yan nababayaran. Kaya, tanawin nyo ng utang na loob yung mga taong tumulong sa inyo. Dahil pag hindi ka nagtanaw ng utang na loob, susumpain ka ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Keep a gratitude journal and write down 3 to 5 things you're grateful for each day. Share your gratitude with others by telling them what you're thankful. For practice loving kindness and meditation in focus on the present moment, including all the good things that are happening right. Isipin mo, share your great gratitude sa ano yon with others, sa sino mang taong daupalad mo at sabihin mo sa kanila, tell them what you're thankful for, practice loving kindness. Yan ang i-practice ninyo. Yung magmahal kaysa ikaw ang mahalin. Masarap ang magmahal kaysa ikaw ang mahalin. Amen? Practice. Loving and kindness, yung pagiging mabuti. Kahit inutangan ka, sige, bigay ka ng bigay. Magsasawa rin sa pangungutang yan. Amen po ba? Pero ikaw naman na nangungutang, pinagpapala ni El Shaddai dahil iyan ang prinsipyo ng Diyos. The more you give and the more you receive. Woo! Amen! Number 4, last. Number 4, how to stop worrying and why God wants you to stop. Paano matigil yung pagkabalisa mo? At yan ang gusto ng Diyos, maging masaya ka. Sabi ni Lord, I want to be you happy. Amen. Ayaw ni Lord na ikay nalulungkot. Amen? Amen.
Number 1, surrender your worries to God. Yan ang sinasabi ko kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Surrender mo. Give up mo. Amen? Lord, di ko kaya to. Bahala ka na dito, Lord. Hindi ka na mababalisa. Yung sabi ni Brother Mike, yung mga nangungutang, ang problema nila, di binta mo na kaysa yung mangutang ka ulit para ibayad sa utang. Amen? Amen po ba? Amen. Number 2, meditate on God's Word. Pag ikay lagi nagbabasa ng Biblia, ay utos ng Diyos yan eh. Joshua 1:8. Huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-diliin niyo araw-gabi upang matupad niyo ang lahat na nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay sa buhay. Amen? Hallelujah. Tapos, number 3, don't be afraid. Huwag ka matakot kanino man. God is with you. If God is with us, who can be against us? Pagkasama mo ang Diyos, pagsamasamahin man ang lahat ng demonyo sa impyerno, mananalo ka pa rin sa labanan. Purihin ang Panginoon. Amen! Woo! Last na. Don't worry about tomorrow. Amen. Ang tao, kaya walang kapayapaan, walang kaligayahan. Ang iniisip ko, ano mangyayari bukas? Hindi mo alam, mamamatay ka na pala sa gabi. Ano sinabi ng Matthew chapter 6:34? Huwag niyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanya niyo harapin kapag ito'y dumating. Don't worry about tomorrow. Tapos sabi na, tomorrow, starting New Year. Alam mo, ito ang kwan ko. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, ako lang ang nakakaalam ng mga panukalang inihinda ko para sa kabubuti ninyo para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Tapos, sabi ng banal na kasulatan, sa Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen? Pagkasama mo si Lord, wala kang dapat alalahanin. Amen? Huwag mong pakinggan ang tinig ng mundo. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Mag-umpisa ka to read the Bible. Mag-umpisa ka prayer sa El Shaddai. What is the secret of El Shaddai ministry? Prayer. Kasi ang El Shaddai tinatawag pong prayer partner. Pag nagdadasal ka araw-araw, nandyan yung Psalm 91, dasalin mo yan. Mismo si President Trump ang nagsabi, you know, the most powerful prayer in Old Testament is Psalm 91. Isipin mo nung i-assassinate siya, sa halip na sa noon niya, dumipyas lang yung bala dito sa tenga niya. Ito pa, no? Ang Psalm 91, nung nandoon ako sa Israel, yan pala ang dasal ng mga Hudyo bago sila pumunta sa kumbatan. Yung gera, yung mga IDF. Stan, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at natili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Pag alis mo sa bahay, pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Panginoon. Sa palagay mo kaya, hindi ka hahawakan ng Diyos? Amen? Okay? That's all. Okay, magsitayo tayo.
Naway na bless kayo dito sa ating pagninilay. Sabi mo sa iyong katabi, Sister, Sister, naintindihan mo ba? naintindihan mo ba? Ang nakaintindi at nakaunawa, sumigaw ng Amen! Amen! Okay, hallelujah. Taas ang kamay, ilabas ang mga prayer requests, ilabas ang mga wallet. Sabihin mo, Panginoon, simula ngayon, hindi maubusan ng pera ang wallet na ito. Yan. Hallelujah. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa pagpipilian. Huwag kang mangangamba o mapabalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, May kasama ka, siya'y karamay mo sa pipina. Jesus, di ka babayaan. Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Jesus, di ka babayaan. Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. siya'y Laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Yes. Lagi ang Diyos ay natiling tapat sa kanyang mga salita. Kung ang tao ay hindi naging tapat, ang Diyos na natiling tapat. Panginoon, papakalain mo po ang Tuesday Group, patuloy siyang palagawin hanggang sa mapuno itong simbahan ito. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga attender, lahat ng mga may day off ng Martes. Pagpalain mo rin ang mga baguhan ngayon na madama nila ang iyong comfort. Madama nila ang iyong pagkupkup sa kanila, Yahweh. Pagpalain mo rin ang may birthday ngayon na iyong lingkod. Ibuhos mo sa kanila ang masaganang biyaya at pagpapala. Pagpalain mo ang kabuuan, pag-uwi nila, at dala-dala nila ang biyaya na galing sa iyo. Kung aming samot dalangin, i-bless mo, Lord, ang kanilang mga wallet, mga bag, mga panyo, Biblia, maging ang kanila pong mga prayer request. Sa iyo, ibinabalik namin at ang papurit pasalamat sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Yes.